Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for this day. Lord, for allowing us, Lord, to present, Panginoon, and Lord, as the last presenter, Lord, presents their output, Panginoon. May you guide them, Lord. Give us wisdom, Lord, to impart more knowledge, Panginoon, in our minds, Father. Ikaw na po bahala for the rest of the day. In His mighty name we pray. Amen. Amen. So, welcome class. We are the last presenter for today, and I am Senator Maxine Bulfa, together with my co-members, Mr. John Brian Alvarez and Mr. Dinel Kailas, and last is Mr. Nico Ocalia. So, our class rules for today, respect everyone, treat your classmate and teacher with kindness and respect. And the second one is be prepared, so bring all necessary materials and complete assignments on time. So last is follow instruction. Hindi ko kayo balik sa FTX. Nakita namin yan. Patay niyo ilaw. Ay. Yun talaga siya, ma'am eh. May reklamo. So listen carefully and follow the right of the first time here. So attendance, alam natin walang absent kanina based on the first two reporters. So mas check na lang dun sa serve as our quiz na lang check. So I'm going to play a short video for us to understand what are we going to tackle for today. Walang sound. Walang sound. Next na yan. Next na walang sound. Labot yung kami. Explain mo na lang sa video. Sa'yo, okay nga. Yung sa about sa video natin is all about may nagkakarira na mga coaching nga. Ang tunog niya na, tama yung tunog ng mga IT kanina lang. Yun, galing na tunog na yun is galing dito. Sa transmission. Okay. Balik kailangan dun. Yung pagsiting ng gaming natin. So in short, we're going to talk about our manual transmission for today. So our topic for today is overhauling and assembling manual transmission. But before we start, we have two types of our transmission. This is an automatic and a manual. An automatic, when we say automatic, this is controlled by a TCM or a transmission control module, and a manual is selecting by our driver, manually selected by our driver. So our general objective for today, at the end of this lesson, the third year BTV students are expected to define the manual transmissions, disassemble transmission parts, rinse transmission parts with appropriate solution, clean components parts, and lubricate with new parts of gear oil. And also assemble transmission, and last is evaluate the function and operation of each component. So for speed transmission, it's a type of a manual transmission, just like what I said earlier, where the driver can select from 4 different gear ratios to control the vehicles and torque. This gears ratio allows the engine to operate efficiently at different speed and road conditions. So, as we can see, we have different types of gear ratio. So, this is the first gear ratio. We call it in here the Primera. Right? The first gear is Primera. So, the Primera is it has a low speed but high torque among the other different gear ratio. And the second one is the Segunda. This is the second gear of our manual transmission. This is a little bit higher speed than the first gear ratio, and but it has the same torque as the first gear ratio or a first gear of a manual transmission. And the third one is the Tercera, the third gear. So this is a high speed but a low torque. Kumbaga, mahina siya sa ahon pero mabilis siya sa arapada. And the last is the fourth gear. This is the highest speed of among the other gear ratio
that I say earlier. So disassembling a manual transmission. So first step, remove the transmission cover and bolts. Using appropriate tools, remove the bolt securing the transmission cover or a casing. Be cautious when lifting the cover to avoid dust damage. So by removing a bolts or a cover, this serves as our seals or to avoid leaking inside our inside of a manual transmission. May maluman. So when we're going to remove a cover, a bearing or a bolt, we have two types of tools. This is the hand tools and a power tools. And we're going to use now the T-wrench and the impact. So this is the impact. This is a power tools, and yung hawak ni Mr. Coquilla, that is a hand tool, a T-wrench. So this is the cover, and this is the bolts. Yeah. And yung gasket, since luma na nga yung transmission, hindi na namin mapapakita yung gasket. So disassembling shaft. So first, remove the input shaft if applicable. So slide it out through a transmission. Be careful to note the position of bearings or seals. So this is a very important for us by removing disassembling a shaft, because a positioning of bearings is importante sa ating transmission if we're going to reassemble again. So the positioning is a specification based on our manufacturer or a brand manufacturer. So look for any bolts or retaining clips that hold the main shaft in place. So our transmission, guys, we have our transmission class. We have a small clips or that can hold the bearing inside our transmission. So this is a very small parts, but this is so very important to naitabi. So third, remove the main shaft, slide it out of the transmission case, take note of the position and any other parts connected. Kala ko sapatos na. So this is the front cover of our manual transmission. Loba. So remove gears and synchronize. So they gonna remove the gears and the synchronize manual transmission. Sila na pagdala extension. Right check.
Okay naman dyan ako si Kailas. Ano sila, pre? Synchronizer. Gearing sila. Matay. Laptop. Oh my God, what happened? No, hindi na kayo isama na So ngayon, nagre-remove tayo ng mga gears sa ating transmission. This is the counter gear assembly. Counter gears. And the shaft. So, remove gear and synchronizer. So, gear are typically held in place by slot rings and bearings. Assembly, use a gear puller to press remove them without damaging them. So, this is the tip that we mentioned earlier. So, as you can see, it has a groove inside of it. So, this is a very important na hindi siya ma-damage in our manual transmission. If your transmission has synchronizer, carefully remove them from the shaft and pay attention to their orientation as they must be reinstalled in the correct direction. Okay, sa susunod na tatanggalin natin Sila sila. may sila, ano, Tigas ito. kaya. Ingatan nyo na wag nawala yung lock pin tawag dun sa transmission. Yan, wala na. Susunod, isubutin na lang natin yung safety fork. Shift shaft. Shift shaft. Google, oh. Parang ang dami yung reklamo. Ito, sige. Mga pangalawa. To shift Ito yung reverse ng shift shaft natin. reverse. So that is the reverse of our shift. And this shift fork. Shift fork. Mayaman yung pagbilyo. Reverse idler gear. And this is the counter gear of the reverse gear. This is the one. Kita ba? Pero iusin mo naman. So by removing the shift forks, control the movement of the synchronizer must be removed by unbolting them from the shaft. And remove the shift rails depending on the design. So you can see on a different brand of our vehicle or a manufacturer. It has a different design based on their specification. You may also need to remove shift rails and which guide the shift forks in operation of our manual transmission. Susunod na tatanggalin is yung locking nut niya sa malaki. So, Ayan o. Starting system. Ayun na sa system. Oh, Meron siya ng yung pioneer yun. distribution. sunod is yung lock, yung bearing retainer natin. Plastic lang ito. Nagre-retain siya ng bearing para hindi matatanggal siya. So by removing the bearing, as Mr. Kailan said, bearings are often pressed into transmission case. In transmission case, you may need a bearing puller or to remove without damaging the housing or a bearing. Pero pag expert ka na, kaya naman tanggalin ng kamay lang. So inspect the bearing if there is a septic transmission for repairs. So sometimes the bearing has a damage, so we need to inspect carefully by visual checking. So we know that we're going to replace a bearing or re-repair lang natin. So sa susunod, natanggal na natin yung input shock na galing sa transmission pin. Sa transmission pin natin. Nadidinig mo ba sa likod? Yes po. Nakikita. Ito yung input shock natin. Ito yung tinatawag na Input shop. synchronizer natin. Synchronizer. Ring. Distributor mo yun.
Synchronizer ring. And input shock. So Yung now, bearing. Every time na mag-overhaul tayo ng mga transmission natin, kailangan natin pinapalitan ito. Bearing yung may Place. hindi pwede nilinisan lang ito. Bago na yung susunod tapos yung bearing lumapa. Mag-result ka sa linis. so now, as we can see, some of our Namatay, Ray. Namatay. So now, as we can see, some of our components inside the manual transmission natanggal na. So we need to inspect for a damage. We need to inspect for a damage in wear. So check for a broken parts, look forward on a damaged parts, such as a cracked gears or a chipped tip, worn bearings, and that or a damaged tub. So once we done visual checking, we need to clean it. We need to clean the components of our manual transmission. So clean our components with degreaser to remove oil fluid and dirt and debris. So this is degreaser. What we call degreaser in our automotive. Grabe yung camera ko. So yan nga, ito naman yung tinatawag na transmission housing. Ito yung bahay ng ating mga Pagod may asin. gear assembly. Next is, this is our Yan. Ay, yun. Papaalala mo Ayan, sa hindi inyo. gumagalaw. Ano yan? 2, 3. Ano yan? Ano po? Ano yan? Housing. Para pag pinili niya, bago pag umiikot yung isa dito, pag isa dito, pinili niya, isa dito na lang. Ayun na, isa-isa yun. Paway ko. Okay guys, next is this is our synchronizer gear assembly. So, ba? Synchronizer gear assembly. Ito nga kanina yung tinatawag na synchronizer Here. ring. Saan na yung kinuha ko na yung key? Ito naman yung mga needle bearing niya. Needle bearing. Hindi siya kasi malapad. Joke lang. Okay, exam na ko na. Busy ka kaya. Ay, iba pala. Yung dito. Sa kanila yung pangkalahat. Sakto sa iyo, nawawala yung key, synchronized key. Yung tatlong tanong yun. Papakita ko sana. Tatlong tanong. Ayan na lang natin. Ito yung synchronizer sleeve na gumagalaw dito sa synchronizer hub. Ito. Ano no? 25 volts yun. Ang trabaho nito ito yung nagkagamit sa ating mga manual transmission. Nag-collect nato sa mga different gears natin na sinasabi nga ni Mr. Sidon kanina na taas na different gear issues. Gumagamit mo. Tapos dito yung nakakabit yung shifting fork. Yan. Ito yung siya sabi mo. Gumagalaw. Pag nag-gear kayo, By using at smooth naman ang cambio natin is itong synchronizer ring. Ito nga. Nilagayan sa ito ng synchronizer key pero nawawala. Kaya ito na lang sa napunta. Ayan, ganyan yung assembly niya. Ayan. Yes. Okay pa ba sa likod?
Yes, sir. Usap-usap na. Uy. So, ayun, natapos kami mag-baklas. Ay, yun lang. Andito pala yung synchronizer key. Nakita ko lang. Natapos kami mag-baklas, Ito, so ito, ito. we're going to clean each component of our manual transmission. Synchronizer key. Synchronizer key. Susi. Yan. Tawag naman dito sa likuran natin main shop is output shop. Sa gitna naman is main shop. Gets? Isa team. Gets mo na? Ito nga ito likod. Sa gitna. Main shop. Main. Main shop. Ito yung input shop. Pagkalit dito, bento ko sa junction. Ano, ito yung input. Ito yung fourth gear. Last gear yung. Kanina. Gets mo na kayo? Bearing. Dito sa gitna. Ito yung naman, ito yung bearing na sinasabi ko. Yan. Next foot, umiikot. Yes. Galing sa sinilo. So, okay na. We're gonna label all parts of our manual transmission. Yung salita niya naman. Yung salita. Tingin ko kumray. May puti. Mamaya po. Oy, meron. Sa may niya. Yun din. Kasi ginagawa mo yun eh. Kaya Alam ko dyan nangyari. Yung parang fungal infection. Pero nawawala rin. tamad to, ang dami. Dahil sila. Wala na ako sa isang beses. Wala yun. Kompleto sa Eat sa day. Eat sa day. sobra pa nga eh. Wala yun, dugo na. Tapos matagal lang. Hirap na Sterilize. Tapos, bura na lang ng matanda dyan. Figure kasi kami. Sikat ka boy. So ayun nga, tutungo naman tayo sa pagpa-parts tagging na sa ating manual transmission. Ito nga sinasabi ko kanina na output shop. Kita ba? Output shop. Ito naman sa gitna is main shop. Main shop. Ang gear naman dito sa dulo is second gear. Hindi natatanggal kasi may nakasilip. Wala kami tools ng dala nun. Ito naman yung sinasabi ko na pinlock, ingit-ingatan ng mga mekaniko kasi mahal ito kapag nawawala.
Ano? Yung lock. Tapos kasi Sunod naman is ito yung reverse gear. Reverse gear. Ito naman yung counter shock assembly natin. Kita ba? Nakahilo lang. Sunod is, ito yung input shock assembly. Input shock assembly and then the fourth gear yung nasabi. Isip na sa gitna. Fourth gear. Mga maliit. pero kita eh. Sunod is ito naman yung front cover, retainer, front cover. Kita yan. Front bearing cover pala. Ito. Nakalagay siya dyan, no? Nire-retain yung bearing na di lumabas sa transmission. Pinipigilan niya. Ayan, no? Yan. Ito na yung safe shaft natin. Safe shaft. Sunod is safe port. Kung sa FSM may tinidor sa automotive din meron. Tama ba? Meron. Synchronizer ring, sleeve, Sa bahay din, may pinigil sleeve, eh. and where's the hub? Hub. And last is, this is our transmission extension. Extension. Okay, ilan naman halos ng parts ng ating 4-speed manual transmission natin eh. Sa mga ibang transmission naman is mas marami yun. Especially sa mga truck, may mga high and low na mga mode. Andito sa mga transmission namin na dinasassemble is pang maliliit lang na sasakyan, like for example ng mga Wigo, may manual na Wigo, tapos yung mga Corolla na manual, kapare-pares lang sila nito, ma'am. And then, kung mag-overhaul tayo nito is, paragi natin papalitan yung mga bearing, especially itong mga needle bearing. Ito yung nagpapamahal pag nagpapa-overhaul ka sa mga mekaniko, bearing. Tapos yung nagpapatagal naman ito sa pagbuo is paglilinis ng ating transmission. Naintindihan pa ba? Ready? Tapo mo ah. Okay, proceed na tayo sa pag-assemble. So, reassemble the manual transmission and gear shaft. So, start by installing a main shaft and input and output shaft. And in the transmission housing, make sure all the bearings and synchronizer and gears are placed in their correct position according to the manufacturer specification. So, our gear or our shaft has a position, a right position inside the manual transmission. Sa dito naman sa pag-assemble natin is may technique ako papakita sa inyo. Dito lang natin. Mahal si Nico. Pag nakita nyo dito yung synchronizer assembly, is automatically ang susunod doon isa, gear bound, fourth, third, first. Hanapin yung pinakamalaki na gear. Ito yung first gear bearing, needle bearing. Lalagyan natin. Asan yung kulang dito? May kulang. Susunod natin is yung synchronizer gear. So, install the synchronizer. Put the synchronizer rings back on the upper page gears. So, ensure they are aligned properly with the tip of the gear. So, we need to ensure that our synchronizer are in a position based on our manufacturer or based on the manufacturer's specification. Susunod natin install is yung hub synchronizer hub. Yan.
pa napasok kasi naka-align nga yung gearing ng mga synchronized ring tapos yung sa third gear. Ito. Susunod naman natin is yung synchronized gear na naman. Dapat yung may katla dyan, sorry, may katla dyan, ikita nyo, is naka-align din dito. Ito yung pasukan ng synchronized key. Yan. Yan. Na. Sunod natin naman is yung second gear. Pag ganyan pa, pag gumagawa na sa may kanan. Ulat. And then yung first gear. Yan. Wala pa pala yung sleeve. Sorry. Wala yung sleeve. Kalimutan ko yung sleeve. Kalimutan ko din yung yan. Ito yung nagkakambyo. Pag nasa first gear, ikot to lahat. Pag naka-in-neutral naman, hindi ikot yan. Yes. Okay. Susunod naman natin is yung shift work. So by installing the shift works, the shifter should be placed correctly on the shaft to engage the design gear. And ensure the forks move smoothly to engage all the gears correctly when the transmission is in operation. Special tools. Special tools. Makapit na natin yung gearing assembly natin. Complete na siya. Pwede na ipalo. Pwede rin pa. Yung mga inaantok, pwede na ipalo. Ito sa inyo, dahil palaging nakasabit sa jeep eh. Tapos mga pre, Tsaka po, maluwag kasi dito sa kahit sa akin. Hindi mo lagi po naman yung ano. Tapos, bumababa sila ng puno. Kaya lalong puno man, pero nakukuha sa puno kasi bumababa ang tao. Hindi mo ang karin yun eh. Tawid na ako ng ilog, puno yun eh. Ano na yan? Susunod natin i-install is yung Pagtawid yung Input siya. Fortune, pwede na ako sa mga iba. Pero di ba isa sa kain ng purungan. So kahit pag-uwian. Sakay ka ng galing sa iyo. input shop. Iisang sakay ka ba? Ano? Galing sa inyo na Fortune. Iisang sakay ka ba? O pwede nire-diretso na yun. Isa sa kain lang. Sa ilog naman ito ba? Mahal ka kasi. Mahal sa price. This jeep. Ay, yung tricycle lang kasi papunta yung tricycle sa estasyon. Mga jeep kung saan pinababayad mga galing Fortune. Ito sa amin. Ito po yung ilog. Tapos yung house, Fortune, ikot. Kaya may option ako kung uuwi ako. Pwede house, pwede Fortune. Kasi sa Fortune ang diba? Pwede ako lakad. Balsa. Sa amin. Gana. Ayun, na-install na natin yung ating input shop. Freely yung na-ikot ko na nakakonektado sa
clutch system, pero pinapakasama ng topic namin yan. Ito. Sunod is, i-install natin yung Mali. i-install natin yung front bearing cover. So, gamit tayo dito ng 12 mm socket, half-inch diameter. Sa mga automotive, alam nila ito. Alam nila ito sa FSM? Socket, half-inch diameter. Tapos 12 mm. Isa ko 5 points. Pinakasya. Uy, gabi na. Nakita yung meeting dito. Mabilis na. Ayan. Susunod natin i-install is yung gear assembly natin. Huwag natin kalimutan yung bearing dito sa may input shop. Ito dito sa ilalim. Ito pala, sorry. Pangalan. Pag-install naman ito, standaan lang. So dito mag-collapse. Giniginaw na ako. Papaili ito pa rin. Hindi pa kasi tumatalong. Pero papaili ito ay. Tulong-tulong. Tayo. Masarap. Namatay po. Yun. Yun na. Ay, napasok na natin yung ating assembly. So, doon ako nagkakamali. Baliktad pala itong rear cover repair namin. So, okay lang yan. Sunod niya, di ba? Gusto ko yung pagka-uniform sa mga hindi dapat. Uniform sa hindi dapat. Ayun na. Nasa 50% na tayo sa pag-assemble ng ating manual transmission. Susunod natin pag-install is yung idle gear ng reverse. May tamang pag-install to is yung may thread dito tapos may butas din sa may lagayan. Tanggalin mo natin to yung bearing, ingatan. Kasi pakasbog sa butas. Ayaw kasi lawayan eh, no? Yan.
nga, susunod natin na install is yung ating counter shock assembly. Ito assembly natin to. Pag-install nyo ito, ganun lang. Pasok nyo siya. Dapat yung may kalahati yung mundis nasa labas ito sa may puwitan. Ito. Lalagyan natin dito. Install. Tsaka doon. Pagulo lang yun. So ayun, nagkamali ko eh. Sorry guys, tao lang. Wala. Tagal talaga alasin niya ni ma'am. Worst pa nga yun, ma'am eh. Nasikat kasi. Dalagdag sa mula. Oh, yung God kiligin. Ayan. Stay mo lang. Ano yun? Hiwalay yung left pa. Sa diba kinawit ko na sa pinito lang yung branch. Nakata ko yung pinituro niya. Kasi gusto niya nakabit yung 2. Pero sabi ko po, tuloy yung 2. Nakabit namin sa 4. Ayun na ulit. Number 4. Eh nakabit na yung number 4 ko. Tingin ko number ko pala yun. Disassembly ng ano. Siya sa Di lang ako. timing. Hindi ko masyado alam. Timing yun, di ba? May isang talaga natin ganda sa susok. Hindi mo alam yun. Bahay na. Pinipilit ko yun dun sa ano. Green home. Yung pagkakabit ko yung cylinder din sa krante. Hindi ko muna lawag pa sa pressure. Ayan, install na. Yun nga, install na natin yung ating counter shock assembly. Ito, tama na talaga to. Dali, batong bata. Easy. Ayan, nasa 70% pa tayo or 65% pa. Assembly na ating manual transmission. Tignan nyo yung ito to. Bulahin. Binugulang pa eh. Bubulong mo. So ayun nga, susunod natin is yung Ayan, nagkamali na naman kami. Open tayo sa nalulod sa atin. Hindi natin na agay yung sleeve. Tagal ma'am, may nakuha na daw to ma'am. Linguan nyo kaya to eh. Ay, hindi ba to?
Nakaus kang to. Ito, picture talaga. Ano nga ba? Picture. Ito na yung balik. Ayan, ito. Tapos yung video. Hindi makikita rin yung kamay. Kasi Dapat, nilagyan mo kami batas sa account. kita yun. Sige, sige. Sige, ganun mo. Payment na Boss mo, tapos ganun sa akin. Kasi may label. Dami sige. play mo yun sa bayaran sa stage. Pinasakang ako. Pagbabatas ko na dyan yung dalawa. Yan kung ano dito. Kaya ka nagpapaparaman ito eh. Ang sumbongero. Kasi hindi ako nagka-record. Hindi ako nagka-record. Kasi yung maintenance yung masakit. Nag-ano Gugulo. Para may garin. Ayun sa yung counterfeit. Mabito ka ba? Sinapa ko yung sinapa ko rin yung kasi kasama ako sinapa ko yung sa doon ko rin sa akin pinili sabi susulat ng pangalan sa pagkakawag yung nanay dahil kasi nagkakawag yung Nakakaroon na nalabas na matawag sa English. Ako elementary. So kung wala si mataba, so kung So ayun, ang da. So ayun, tingin tayo. Nakakahilan na. sa atelier mo pa ba? Lapit na, lapit na. Kami dito. Labas ka. Taba. Mix na lang daw and 3 hours.
sa list yung silver. Binibili na natin ma'am. Ba't ano yan? Taba ko na. Tapos pipili yan. Guidances natin kasi pwede. High school na rin sa kuya. Siya teacher. Dahil na ako yung teacher. Siya teacher na lang isa. Parang naghanap ng kami sa estudyante. Teacher naman niya. Siyempre, estudyante ako. Susunod ako. Sabi ko. Tapos ako. Isa ka lang kasi dyan. Kasama si mama. Tapos nabili yung teacher. Hindi naman isa. Kaya alam mo, sa ako yun. Mas lang ang teacher lang sa akin. Halos natutunan din. Pagkatapos ko lang din. Parang ako yung patuloy sa akin. May kasalanan ko. Kaso, wala pa rin kami. Diyan. Teacher, diyan pa rin pa rin. Diyan sa babae. Di ba dyan sa may gilid? Wait na nga lang daw 5 minutes. Sa ano si... Parang sa akin dyan si... Joke lang. Ang bumagal pa. Just like yung anak niya. Teka lang. Wala na nagsasalita. Wala na nagsasalita sa team nyo. Baka gusto nyo explain yung nangyayari. Dahil hindi kami kinakabahan. Dahil lahat. Ma'am, bakit? Bigla ka na yun. Diyan ka, balik Victoria ka. Balik ka dito. Ito nahayos na namin. Pinsa na namin yung first. Installation for Tapos, Sabado pa yung date namin eh. Isang malapit. Isang malapit. kita na. Sa tutor kami ng Ay, habang kayo ay automotive, paano natin bubuuin yung May martilyo, ma'am. Please lang. Sakto may martilyo. Paano? Hindi, determine yun, ma'am eh. Ha? Sabi mo, Paul, balik. Habang ano, kaya. Kasi pag nakita na ng dito yan, baka tayo hindi na makagamit dito. Kaya di ba nung binibilin ko, pag binubuhat sa ilalim, Sa bakal, hindi lang dito, bakal, ma'am. oo. Binubuhay niya pag-isa. Ray! Ay, sorry. Sorry. Nagulat si John Ray. Hindi niya binuhat eh. Gago nakita ko siya. Ganun-ganun siya. Tapos sila. Karatulungan. Ayaw mo mag-selos tayo. Wala ko dyan. Sa likod ko sila. Nasa linggo kayo. Babae? Pagkatapos yung mga kasalanan. Pagka sumamba sa sabay tayo. Baka sabihin nila, lubot. Isang lubot pala yun.
Paano yung Ay ba yun? March 17. Ayo, sige, March 10. Isa, dalawa. Dito, dalawa lang to. Lunch na daw siya. Sino ba isa? Kayo, ano kayo? Ang tinatanong ko lang yung March 10. Di ba, na-plan na natin. So, yun lang yung tinandaan nila. Kasi kung mamumukya, mamumukya yung lahat. So, ang March 10, ito dadalawa. Sino ba isa March 10? Nasa sila? By next week kasi, nasa final demonstration ako ng mga so yung 17, 18, 19, 20, 21, i-online ko lang kayo. Sa atin lang, di ba? So, ang punto doon, hahandaan ko sa rest. So, yung nakaschedule ng March 10, di ba, na-move? Sila na yung magkaano, 24. Hindi na natin. I-check ko kasi hindi ko pa alam yung announcement. Basta ano, sige, i-update ko. Pero definitely, kung mag-help din ng FEC, baka hindi yung school na yun. Kasi 3 weeks sila, halos 1 month sila naka-online. Kasi sa school nila na sports. Oo. Kaya hindi sila pinapasok. Pero ma'am, Yun. 17 ma'am, mas heart rate. Hindi ko pa Kasi na may April at May pa. But only kayo gusto ng June, July pa ako nag-problema sa akin. Nasa sa inyo yan. Parang ito, meron na ako. Nasa isa sa easy. Okay na? Yan! Nakikabit nyo na lahat. Yan! Tatakbo kaya yan. Yan, okay. Swabe. Ah. So, nasa demo kayo, mga brother. And then, ibabalik na yung mga... Yung mga station natin ba? Okay. Sabi natin yun, hindi mo lang. Wala. Bawal yun. Kasi yung mga baba. Ano nakalagay doon? Motivation. Master size. Alex. Baka motivation, malabas namin yung motivation. Hindi mo lang nalabas sa PBT. Momentum nila.
Tapos yung mga nakasama niya doon, parang discreet niya lang. Kasi nakalagay naman doon. So, ayun nga. Tulog pa nga eh. May request sila. Gusto mo daw tulungan to. Ayaw daw. Okay, ayaw. Si Dena Yan na, malapit na. Nasa ka na. Ay, nagkamali, ma'am. Okay na? Nabalik ko ba lahat? Baka may hindi na nilagay. Okay, paano na nalaman kung maayos yung balik yung kanina? Ikot. Okay. So, asa na ang nyo, activity? Okay. Paki-flash na yung mga susunod. So, mag-group daw kayo into 10 labeling and identification. Sige. Paano ba to? Dahil may klase pa yung iba. So, ito, isang lesson lang to ha. Sa skill nila, tinansya nila na kaya nilang gawin to within 1 hour. Pero in reality, sabi na to mga to, 2 to 3 hours yung pagkakalas at pagbabalon yan. So, pero sa totoo lang, medyo okay na din sa kanila, nasa 30 to 40 minutes. So, ang hindi lang nila na-anticipate, yung susunod na activities. Pero ganun pa man, basta pag mag-demo kayo, pag binigyan kayo ng time, yun lang ang paggagawaan nyo ng paraan. Okay? So, pwede naman kasi na ang lesson nyo lang, hindi nyo na binalik. Una, disassembling lang, tsaka parts lang. Yun lang muna yung unang focus. Kasi medyo pang-college na itong level na to, pero pagka sa senior high mo lang siya pe-present, step by step. Okay? So, medyo doon na tayo magkakaroon ng adjustments. Pagkatapos, next day, tsaka nyo pabalik. Okay? So, pero ganun pa man, gusto ko pa rin bigyan sila ng, kahit extended yung time nila at saka hindi nila nagawa yung ibang parts, babawiin natin sa mga susunod na meeting, bigyan nyo pa rin sila ng 10 claps para dyan sa ginawa nila. Ang laki. Talaga naman. Hindi talaga matutupad yan 10 claps, 5 claps na yan. Para sa extra time. Okay. So, yun. Basta ulit, teachers, bear in mind, teachers, pag may oras, yun lang yung wino-workout na time. Okay? So, sa susunod, yung mga uupo, mag-perform, huwag nyo tularan ang pag-extend ng time. Ano? So, uulitin ko, baka next week, hindi ko kayo i-meet. Hindi ko pa alam yung sinasabi yung mental health break para hindi nyo makailangan. Tingnan natin. Basta yung announcement na mag-perform na susunod, be ready. Pakilano yung gamit. Isa yung ginagamit yung projector, pero mas okay kung medyo dalawa yan. Provide nyo lahat ng gamit. Last time na cleaner, sino?